Musta mga brad? Welcome back to our channel. This is the Huawei Mate 20. Yep, tama yung rinig nyo. 20, not 30, not 40. And this has been my daily driver phone for 1 year now. But I'm still very much happy with this phone. Well, last week may nakita akong article sa Yugatech na nakasale sa physical store ng Into Gadgets with a big price cut. So I think nasa 15K na lang siya. Kaya lang, okay pa ba to ngayong 2020? So pag-usapan natin yan sa video na to. Okay, so nabili ko nga pala itong phone na to last year, April 2019. Second hand at around 14,000 pesos. And complete with warranty. So good deal na yun. Obviously, di na tayo mag-unboxing. Pero papakita ko sa inyo yung package contents. Okay, so ito yung box niya. Classic Huawei box na may Leica branding. Okay, so sa package, merong silicone case. Nakita nyo, nangingitim na siya. Hindi nilaw, nangingitim. And meron siyang ting manual and warranty card. Okay, ito yung 3.5mm earphones. Ito yung Type-C USB cable na 5 amps. And yung charger niya na 22.5 watts supercharge. And meron din nga palang kasama yung SIM ejector pin, pero hindi ko na mahanap. Okay, so yan lang yung laman ng package niya. Na-release sa atin tong Mate 20 around early 2019. Pagdating sa specs, meron siyang Kirin 980 chipset, nakaka-level ng Snapdragon 845 ng Samsung S9. Yung Kirin 980 based siya sa 7nm processing technology. Yung variant na to is 6GB RAM, 128GB storage. Meron siyang triple camera setup sa likod. Meron din siyang IR blaster, NFC, Wi-Fi dual band AC, IP53 rating for dust and splash resistance, Bluetooth 5.0. Pagdating sa network bands, napakadami niyang LTE bands na supported. So Mapa, Smart, or Globe, malakas yung 4G signal. Okay, so punta na tayo sa main unit. Okay, so dito sa taas, meron siyang 3.5mm jack. Meron din siyang IR blaster or infrared blaster. Okay, dito naman sa kanan, andito yung volume rocker, tsaka yung power button. And sa ilalim naman, ito yung main speaker, Type-C jack, and microphones. Sa left side naman guys, andyan yung SIM tray. Okay, so tanggalin natin yung SIM tray niya. Okay, so makikita nyo, nagsusupport siya ng dual SIM. And expandable din yung storage niya. Kaya lang, using proprietary memory card. So yung tinatawag nila na nano memory card. So hindi pwede dito lagyan ng micro SD card. Okay, yung build niya, being a flagship model in 2019, yung back tsaka yung front niya, made of glass. Tapos yung frame niya is metal. So, napaka-solid ng build quality niya. Yun nga lang, yung glass niya, hindi naka-specify na Corning Gorilla Glass 5. Though, yung ibang websites, nakalagay Corning Gorilla Glass 5 daw siya. Pero hindi consistent eh. Walang official statement si Huawei na Corning Gorilla Glass yung ginamit nila. Pero, I can guarantee na sobrang high quality nung ginamit nila na glass kung anumang brand yun. Kasi until now, sobrang smooth pa rin nung glass niya
Medyo merong mga konting scratches siguro pero sobrang minimal and hindi noticeable. Yan, yung mga scratch na nakita nyo dyan nga pala, screen protector yan. Okay, pagdating sa design guys, isa to sa mga pinaka malapad na phones. Yan, so medyo malapad siya. And sa iba, ayaw nila ng ganon. Pero personally, preferred ko yung mga malalapad na phones. Bakit? Kasi most of the time, ang gamit natin ng phone is patayo or portrait, ba? So, halimbawa, manonood ka ng video, mas malapad na size ng phone, mas malaki yung video na mapapanood mo. Kung manipis lang yung phone mo, kung slim siya, so, mas mababawasan yung view mo. Pero again, iba-iba tayo ng preference pagdating dyan. Ang maganda sa malapad na phone, malaki yung screen mo. Yun nga lang, ang compromise niya, mahirap siya gamitin sa one hand, di ka makapag-text ng one-handed. And minsan, malaki siya sa bulsa. Tapos yung screen design niya, flat. Unlike din sa mga ibang flagship na curved edges. So again, kanya-kanyang preference yan. And ako, mas preferred ko yung flat. Kasi pag flat yung screen, mas buo yung makikita mo sa screen mo. Kasi kapag curved yung edge ng screen, may mga angle na nabe-blurred yung mga edges. So yun yung ayaw ko sa mga curved screens. And also sa mga nag-gaming, minsan yung mga curved screens, hindi ganun ka-responsive yung touch ng screen pagdating din sa mga curved edges. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga gaming phones, madalas sila flat screen. Pero syempre, mas modern looking tingnan yung mga curved glass. Tapos yung notch niya guys, meron siyang water drop notch. Pakita ko lang. Ayun guys, kitang-kita nyo yung water drop notch niya kung saan nandun yung camera. Sa display, meron siyang IPS LCD, hindi siya AMOLED. Meron siyang 18:9 aspect ratio, which is sakto lang para sa akin. Kasi ayoko rin ng sobrang taas na phone. Parang mahirap siya hawakan. So, 18:9 sakto lang siya. Sakto siya sa split screen. So, halimbawa, gusto mo mag-split screen, so, halimbawa, gusto mong manood ng YouTube, habang nag-scroll ka pa rin sa Facebook, pwede. Yung taas na portion, i-allot mo sa video, and then yung babang portion, pwede ka mag-browse. Yung resolution niya, meron siyang 1080p na display, which is sakto lang para sa ganitong size ng phone. I think yung 2K, 4K, hindi mo na napapansin compared to 1080 sa ganitong size ng phone. Tapos yung brightness niya, bright enough na kahit outdoors, very readable pa rin yung mga messages, pwede ka mag-browse. So, ganun ka bright yung screen niya. And dahil IPS LCD siya, maganda rin yung viewing angles niya. Sobrang okay ng screen nito guys, sobrang linaw, sobrang clear. And meron siyang support for HDR. So, ang sarap manood ng mga videos dito. Pagdating naman sa speakers guys, isa sa pinakagusto ko dito sa phone na to is yung dual speaker setup niya. So meron siyang stereo effect. So kung hindi nyo napansin, so, hindi nyo akalain na may dalawang speakers pala to.
So, isa dito sa baba, yung main speaker niya. And meron siya dito sa taas. Medyo mahirap lang siya ipakita dito sa video. Pero nandito yung speaker niya sa taas ng camera. Actually, nandun siya sa loob ng earpiece. So, yung earpiece niya, nagsisilbi rin siya na loudspeaker. Pero, hindi siya kasing lakas ng speaker din sa baba. Pero, enough na siya para magkaroon ng stereo surround effect. And para gumanda pa yung sound quality niya, meron siyang Dolby Atmos na pwede mong i-enable. Okay, so ito sample ng tunog ng speakers niya. Software naman guys, ang OS ng Huawei is EMUI. Initial release na to is Android Pie. So, updated na to to Android 10. And nagrarun na siya sa EMUI 10.1, which is the latest. And eligible pa to sa Android 11. Yun actually yung kagandahan sa Huawei. Yung phones nila, binibigyan nila ng support ng up to 2 major Android updates. Ibig sabihin nun, yung original release niya is Android 9. Eligible siya for an upgrade until Android 10 until Android 11. Pero after nun, after 2 major updates, wala na. Okay, so itong EMUI 10.1, meron siyang dark mode. And marami ring built-in na features tong EMUI. Like dito sa display settings, pwede mong i-calibrate yung screen colors niya. So, pwedeng warm, pwedeng cold, pwedeng natural, pwedeng vivid. So, marami siyang settings. Meron din siyang full screen gestures para wala ka ng navigation bars dito sa baba. Para swipe-swipe ka na lang sa edges. Meron din siyang game space para mas maganda yung gaming experience. Meron din siyang multi-window na feature katulad ng pinakita ko sa inyo kanina na so halimbawa may dalawa ka ng screen na nagpi-play pero gusto mo pa siyang dagdagan ng isa pang window. So pwede pa rin siya. So meron siyang floating window dito na pwede mong i-move. Meron din siyang private space na parang second space ng MIUI Xiaomi. So, para kung gusto mo ng isa pang profile sa phone mo, madali siyang mag-switch between profiles. So, halimbawa, ito yung main profile ko, tapos gusto ko ng another profile para sa work or para sa anak ko. So, i-assign ko lang yung index finger ko para sa main account and then yung middle finger para dun sa second account. So, ito yung sample. Ito yung main account. Yung secondary account. So, yan. So, dalawang account yung pwede mong i-switch ng ganun kadali lang by using fingerprint. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa EMUI ng Huawei is yung support niya for OTG. Kasi kahit yung hard drives na nasa NTFS format, kaya niyang mag-read and write. Read and write guys hindi lang read. Kasi yung experience ko sa ibang phones, nare-read niya yung hard drive na naka NTFS format, pero read lang. Hindi ka pwede mag-create ng folder or mag-transfer ng files doon dahil read only siya. So, di ko lang kung paano nagawa ni Huawei yun, pero bilib ako doon. So, check nyo nga din guys sa mga phones nyo kung kaya nyong mag-write sa NTFS format na hard drive. And, paki-comment lang. So, kung ano yung mga phones na may ganong feature din. Okay, so mag-gaming test naman tayo.
Here's Buck. Outside Lowry. Here's Buck. Gets his. Here's Buck. No good on the dribble. Here's Rondo. Pass to Davis. So the whistle blows on the shot. Here's Toronto. Earlier I spoke with Frank Vogel. Van Vliet. Pass to Gasol. It's going to be a goaltending call here, so they'll count the bucket. Great rise and dive there. He changed gears in midair to make the assist. On defense, Toronto. The drive by LeBron. Kuzma. Again, Curry. Well, they're fortunate. Defense is taking a big chance leaving them that wide open behind the arc. Here's Lowry. It's the target from 18 feet. I don't think that was a shot they had in mind, but they'll take it. LeBron with it. Check naman natin ngayon yung benchmark score. So sa Antutu, using yung performance mode, kaya niyang umabot ng 405,871 points sa Antutu benchmark score. So mataas pa din yung score niya yan, guys. Check din natin yung Geekbench score. Okay, so sa Geekbench, ito yung naging scores niya. Okay, pag-usapan naman natin yung battery niya. So yung battery niya is 4,000 mAh battery. And yung screen on time niya, kayang-kaya niya umabot ng 7 hours screen on time. And minsan, kaya pa niyang umabot hanggang 9 hours screen on time. So, okay na okay yung battery life niya. Sa charging naman, since yung charger niya is supercharged 22.5 watts na charger, in 30 minutes from 0% kaya niyang umabot ng 55%. And then in 1.5 hours lang, from 0%, full charge na yung phone mo to 100%. Basta make sure na ginagamit mo yung Huawei charger na supercharge, kasama niyang charger, and yung USB cable mo dapat yung 5 amp na cable. Pagdating naman sa camera, superb ang camera nito, guys. Siyempre ang Huawei kilala yan sa magandang camera, especially sa flagship nila. And itong Mate 20, may Leica branding din yan. So, naka-triple camera setup yan, guys. Yung main camera niya is 12 megapixels. Meron din siyang telephoto na may 2x optical zoom na 8 megapixels at ultra-wide na lens na may 16 megapixels. Yung main camera niya na 12 megapixels, kahit 12 megapixels lang yan, sobrang okay pa rin yan, guys. Sakto lang yan. Personally, hindi ko rin ayoko rin nung sobrang taas na megapixels kasi ang laki ng size na kinakain ng mga pictures and videos ng pag ganong size. So, sakto lang tong 12 megapixels. Wala din naman yan sa taas ng megapixels, guys. Nasa sensor pa rin yan. Tapos yung ultra-wide and telephoto lens, sobrang okay sila. Especially yung ultra-wide lens kasi sobrang useful siya lalo na kung mag-group shot kayo. Kung hindi kayo kasya sa picture, gamitin mo lang yung ultra-wide lens. Then, mas marami na magkakasya dun sa frame. Yung telephoto naman, okay lang siya. Though hindi ko siya masyado ginagamit dahil di naman ako mahilig pag-zoom pag nag-take ng pictures. And up to 2x optical zoom lang din naman siya. Pero yung digital zoom niya, up to 10x. Okay, so i-demo ko lang sa inyo, guys. So, yan yung 1x or yung normal mode niya. Tapos ito naman itsura pag nag-wide. Ayan. And yung telephoto niya. 2x. And pwede mo rin siyang isagad pa, digital zoom, up to 10x.
pero malabo na siya. And actually may macro siya. Actually nagsusuper macro siya pag na-detect ng AI kasi may AI support siya. So yan, ito yung AI. Off on lang natin. Pwede mo siyang i-disable, pwede mong enable. And pag na-detect niya na masyado kang malapit dun sa object, yan, ito niya may nagpop-up na message, naka super macro mode na siya. Gandang feature ng Master AI. Tapos isa pang nagustuhan kong camera feature dito is yung night. Yung pag low light, mag-take siya ng mga 4 seconds to capture an image. Pero kahit na handheld lang siya, hindi siya blurred. Yan, so parang ganyan. Ayan, so kahit handheld lang siya, hindi mo kailangan ng tripod, kaya niya mag-take ng mga stable na low light shots. And ito pa yung ibang modes niya. May aperture, para ma-set mo yung desired na aperture na gusto mo. May portrait para may bokeh effect. May pro mode, so para siyang DSLR, ikaw na mag-manual ng mga settings. And then may iba pa siyang mga functions dito. Ang ginagamit ko dito usually is yung documents. So ginagamit ko tong documents feature na to pag meron akong kailangan scan na document. So ang ginagawa niya, pag detect niya yung document, siya na mismo yung magkakrap ng image. So ito. Ayan, so bawa kailangan natin siya i-scan. So yan, na-detect niya yung kung ano yung document. Na-detect niya yun. Then pag tinake mo, analyze niya. And then yun, nakakrap na siya. Okay, so ano yung mga nagustuhan ko sa phone na to? Siyempre yung price niya ngayon, which is yung naka-promo sale nga sa Into Gadgets daw na 15,000. I think for that price, sobrang good deal yun. Tapos yung performance niya na kita niya naman sa Antutu score, 400,000 na mataas pa rin siya kahit ngayong 2020. Tapos yung premium build niya na glass and metal. Tapos gusto ko yung big screen niya. Manipis lang yung mga bezels niya. Tapos yung malinaw niya na screen kahit LCD lang siya. Actually may advantage nga itong LCD over AMOLED kasi hindi ka kailangan mag-alala about AMOLED burn. Tapos nagustuhan ko rin yung pagiging flat ng screen niya. So walang distortion ng images sa edges. Tapos madali pa lagyan ng screen protector or tempered glass. Kasi usually pag curved screen, umaangat yung mga gilid. Tapos syempre yung camera niya, sobrang ganda pa rin ngayong 2020. Sumasabay pa rin yan sa mga bagong labas na mga phones. Tapos syempre yung dual speakers niya. Actually yung dual speaker setup, yan talagang isa sa mga hinahanap ko pag nagbabrowse ako ng mga phones. Syempre madalas natin ginagawa sa phone natin, nanonood ng video, and di naman tayo lagi naka-earphones. So dapat habang nagbabrowse ka ng videos, dapat maganda na yung tunog ng speakers para maganda yung experience. Tapos gusto ko pa sa kanya yung mga underrated features niya na 3.5mm jack tsaka IR blaster. Yung 3.5mm jack, actually na-appreciate ko siya ngayong quarantine kasi nag-meeting tayo virtually, Zoom meetings. Pag wireless earphones kasi yung gamit ko, minsan nagkaka-issues eh. Hindi ko lang for some reason, kumbawa sa meeting, pag turn mo na magsalita, doon nagkakaroon ng problem, nagkaka-interference yung wireless earphones, hindi ka naririnig sa ng mga kausap mo. So, buti na lang itong Mate 20, no, kung magka-issue man sa wireless earphones, kuha ka lang ng regular earphones, saksak mo dun sa 3.5mm jack, and okay na. So, lifesaver sa akin itong 3.5mm jack, especially ngayong work from home. Tapos itong IR blaster guys, yung infrared blaster, sobrang underrated nito pero for me personally, gamit na gamit ko to, and I'm sure makarelate sa akin yung mga parents dyan na laging nawawala yung mga remote control sa bahay dahil sa mga anak nila. So yun, lagi ko na-experience yun, nawawala yung remote sa aircon, nawawala yung remote sa TV. So lifesaver ulit tong IR blaster kasi
may app to na smart remote. Kasi may mga situation guys na nakahiga ka na, relax ka na, tapos kailangan mo ng remote sa TV or sa aircon, and natamad ka maghanap. So, syempre yung phone, lagi mo namang hawak to. So, yun. Lagi kang mayroong remote available. Isa rin to sa main feature na hinahanap ko pag nagbabrowse ako ng phones. And lastly, yung nagustuhan ko sa Huawei phones is yung customer service nila and yung warranty. And gusto ko lang ikwento sa inyo guys na gaya nga nabanggit ko kanina, pag nag-browse ako ng phone, ang main features na hinahanap ko is yung dual speaker setup tsaka infrared IR blaster. So pag naghanap ako ng phone, punta ako dito sa GSM Arena Phone Finder and pinifilter ko yun. So pifilter ko yung una yung year, syempre gusto ko yung mga 2018 models pataas. So ito nga yung dual speakers, infrared. So mapapansin nyo guys, 15 results na lang. So may 15 phones na lang na 2018 model pataas na may dual speaker and infrared. So ito yung mga phones na yun. Okay, so mapapansin nyo guys, konti na lang siya and isa tong Mate 20 sa mga phones na yan. And may isang feature pa pala to, nakalimutan kong banggitin, though di ko naman masyado ginagamit. Meron siyang FM radio. Ayan guys, kailangan mo lang ng saksakan ng 3.5mm jack para magamit niya sa antena at makasagap siya ng mga radio stations. So, hindi ko masyado ginagamit, pero it's good to know na meron siya niyan in case kailanganin mo in the future. So, para sa akin, okay na okay pa rin itong phone na to. Mga feature request ko na lang actually dito. Sana yung fingerprint niya is in display, meaning nasa harap na. Hindi ko kasi masyado gusto yung nasa likod yung fingerprint. Ang kagandahan nung nasa harap yung fingerprint, pag gusto mo tingnan yung phone, pipindutin mo lang. So, hindi mo na kailangan damputin yung phone at mag-scan ng fingerprint. So, yun yung gusto ko sa nasa harap yung fingerprint. Tapos, next feature request ko, sana is yung dual speakers niya. Sana pareho silang malakas. Kasi yung dito, sabi nga kanina, yung earphone niya dito sa may earpiece, mahina lang. Enough lang siya na para mayroon kang surround stereo effect. Pero hindi siya kasing lakas ng main speaker. So, sana dalawa yung ganitong speakers niya. Next feature request ko is sana AMOLED na siya. Though okay naman yung LCD niya, syempre iba pa rin yung picture quality nung AMOLED. Kasi yung mga blacks nun talagang black na black. At yung last na sana meron siya is yung high screen refresh rate. So syempre, 2018 or 2019 phone to, 60Hz lang yung refresh rate niya. And yung mga naglalabasang bagong phones ngayon, meron ng 90Hz, 120Hz, may 144Hz. So, yun lang naman. Though, hindi naman siya deal breaker talaga. And yung mga sinabi kong feature request na yun, lahat yun nandun sa Xiaomi Mi 10 Pro. So, yan yung next na pangarap na phone natin. Sana in the near future magkaroon tayo niyan. Okay, so in conclusion guys, for me, ngayong 2020, sobrang okay pa rin tong phone na to. Makakasabay pa rin siya sa mga bagong labas na phones. And since available pa daw siya sa market and nakapromo siya sa Into Gadgets na price at 15,000 pesos, I think sobrang okay yung deal na yun. Pero kayo, sa tingin nyo, i-consider nyo ba itong phone na to considering the price ngayong 2020? Paki-comment na lang kung ano sa tingin nyo para malaman ko din kung ano yung mga opinion nyo. Okay, so tatapusin ko na yung video dito. And sana nagustuhan nyo ng video. So for more tech info and gadget reviews, please like and subscribe Bradget Tech PH. Thank you and God bless.